Kailan kayo nag-start mag-apply for the digital nomad visa? Actually, ako talaga nakakita nun eh. Kasi nakita ko lang talaga sa TikTok feed ko, yun nga yung vlog ni Yenny about DNV. Tapos, saktong-sakto talaga yung requirements sa namin, sa profile ko. Tapos, yung good thing doon, pwede ko nga siyang madala. And yung kuya niya kasi, yung pinsan niya, isa sa mga prior na digital nomad visa applicants na. Kaya familiar na talaga kami. Tapos, yung kuya mo rin, di ba, dinala yung unmarried partner niya. So, familiar na talaga kami sa DNV. Tapos, nung July, nag-avail na ako actually dun sa consultant namin. Tapos, since smooth naman lahat, kaya naman ng requirements, nag-gather na kami ng documents, July saka August. Yan. So, dahil nga unmarried partner kami, mas maraming complicated na documents. And, kaya inagahan namin. Ang target apply namin nun sa consulate. Sa consulate kasi kami dapat, diba? Is November 2025. Okay. So, smooth na yung process nun. And then, nung mga, let's say, October, nagkaroon ng news sa Facebook. Nagkakaroon ng balita na yung consulate nagiging stricto na nga sa ITR, sa RETA, ganyan, yung mga terms na yan. Self-employment. And kahit kompleto yung documents mo daw, nade-deny ka. Ganun daw nangyayari sa consulate na. Tapos, nung time na yon, doon din namin na realize na may tax issue yung client ko. Kaya hindi siya makaka-provide ng certificate of good standing. So, dalawang sign na yon na parang madedelay talaga kami. Ilang buwan umabot yung application nyo for digital nomad visa bago kayo na-approve? And sa Spain na ba kayo nag-apply or sa consulate pa rin? Yun nga. So, dahil dun sa dalawang issue na yun, nag-decide yung consultant ko na i-delay na lang muna namin yung process. So, hanggat hindi kasi okay yung tax ng client ko, hindi kami makaka-apply kasi nga sobrang importante ng document na yun, diba? So, inintay ko yun. So, hindi ko alam, during that time, hindi ko talaga alam kung kailan niya maayos. Pero lagi ko sinasabi sa kanya na sana maayos niya na. And very good thing kasi sobrang supportive ng client ko. I think, isa yun sa pinaka-importante sa DNV, yung supportive yung client mo. Kasi, di ba, most of the documents sa kanila naman manggagaling. So, dapat i-check talaga. Yun nga, isa sa pinaka-advantage ng DNV application yung supportive na client. Yun. So, pero yun, hindi ko control na kung kailan niya maayos yung tax niya. Out of my control. So, hinayaan ko lang. And then, sabi ni ng consultant namin, mag-direct in Spain na lang tayo. Kasi mas straightforward, mas mabilis, mas konti din yung documents. So, ang issue lang namin is yung Schengen visa. Yun. So, sabi niya, try nyo, mag-travel muna kayo para kahit yung mga visa-free country. So, nag-travel kami sa Taiwan nung November, tapos Thailand nung February. Pero meron lang kayong stamp na para yung history. Yung habol For a better chance of approval dun sa Schengen. Pero so far, nag-enjoy naman kami sa Taiwan saka sa Thailand. Parang, hindi kami nagsisisi. Diba? Parang there's a reason why God mas na-urge pa nga kami mag-ibang bansa may reason bakit dinala muna kami ni Lord doon bago sa Spain. Kasi sobrang eye-opening ng mga bansang yun. Ng Taiwan saka ng Thailand. Compared sa Philippines. Diba? Well, dami kasing mga ganun Hindi naman crab mentality. It's just that lumaki lang talaga sila sa box na yun. Which is yung box Philippines. Yes. Kaya sinasabi nila mas masaya dito, mas okay dito, mas comfortable dito. Totoo naman. Pero hindi pa kasi nila natatry lumabas. Yes. Ano realization mo sa Taiwan saka sa Thailand? Layo talaga. Like transportation. Can you give us a specific example na parang, grabe yung pangit pala sa Pinas. Parang ganun Parang reaction. akala mo okay na. Kalsada lang. Sa kalsada pa lang. Kalsada pa lang. Quality ng spalto, ng ganun, sa Taiwan. Talaga walang kickback. Ang ganda Ang ganda ng smooth. Iba. Ang ganda ng... Iba May traffic talaga. ba? Smooth like butter. Meron din traffic, konti. Thailand, meron Thailand. din. Pero hindi, mafe-feel mo talaga Alam mo yun. Ewan ko, you can't explain it.
mafe-feel mo lang once nandun ka na. So, yung dalawang country na yon, realization sa amin yun na, ay sige, na tayo, tuloy, continue natin tong Spain. Kasi, sobrang ayaw na namin sa Philippines. And, ayun pa, ngayon sa papa mo, di ba yun sa ospital, sa healthcare. Ano, wala naman siyang connect eh. Sa healthcare! Doon may another May urge. another lesson si Lord. Lesson si Lord na Wait lang, during October. Bago bare yung months ano, last bare year. months, oo. Na bigla nga nagkasakit yung father ko sa skin, sa tissue. Biglang parang kinakain yung laman, parang virus. And then, sobrang bagal ng healthcare. Like, Sa Philippines. muntik na umabot dito sa private area eh. Kasi pag private area, delikado na yun. Umaangat kasi yung It's sugat. just that, yung kapatid ko, dati nagtatrabaho sa hospital. So, syempre, nakakayaman sa amin, pero palakasan. May backer Oo, kayo. Parang backer ganun. na. Let's say backer. Like connection. Para mas malinis. Connection na inuna yung father ko. Kahit emergency, lahat emergency eh. Naintindihan ko naman lahat naka-emergency. Pero emergency din yung papa ko. Pero inuna nila yung papa ko. Dahil lang may connection. Pero that's the reality sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Actually. Parang padron system, di ba? Parang Yun nga. ganun. Yun nga. Actually. As long as nakikilala ka, priority ka. Mas Yun nga. Hindi mabilis kami ang pumila buhay. actually. It's a Tumawag lang reality. kami. Trauma kami sa healthcare ng Pinas. Even yung sa mom mo. Way back pa sa cancer. Way back pa ng naman yun. parents ko. Pero yun nga, isa sa reason yung healthcare talaga. Kasi Exactly. takot kami sa Which- healthcare ng Philippines. Which is dito. I mean, binigay sa amin ng PhilHealth, 5K lang discount. 5,000. I mean, Grabe, no? Yung bill namin, 300,000 plus. 5K, no? Dito libre lang lahat eh. Oo. Tapos one of the best healthcare pa. Lahat naman tayo, di ba? Isa sa mga reason natin ba't tayo pumunta sa Espanya is the healthcare. Oh, yun talaga. Kasi sa Pinas, kahit mag-ipon ka ng 1 million, 2 million, pag may malalakang sakit, Tama yan. ubos eh. Parang isang linggo, Diba? isang araw lang yata. one yun. sickness away, yung parang term You are nila. just one sickness away from poverty. Yeah, sa Yes. Pilipinas. Sa Pinas. Actually. Yun diba? Ang Especially daming kung- signs na binigay ni Kung Lord. magpapamilya kayo, di ba? So talaga i-consider niyo yung Yun pa, healthcare. another pa yun. Yun, siguro naisip nga namin para sa parents din namin. Kasi, I mean, kung makuha man yung passport, yung citizenship, padadala mo rin sila. So, ayun, yun yung mga signs mga struggles and problems na binigay ni Lord para mas ma-convince kami to really apply for The digital. for the digital. I think dun muna tayo sa kailan kayo pumunta ng Espanya? Ayun, para kailan kayo pumunta ng Espanya? mag-start Okay. yung application ninyo. Okay, sige. So, di ba nga, nag-Thailand kami ng February. So, hanggang February, wala akong news sa client ko. Like, inintay ko na, yun na lang kasi yung pinakakulang na document namin. Pero, by God's grace, natapos yung taxes niya nung February. And then, doon na kami nag-start na, okay, ready na tayo for Spain DNV. Kasi yun na lang talaga hinihintay namin. So, February, kinuha ko na yung Certificate of Good Standing ng client ko. Tapos, nag-apply na rin kami for Schengen visa. March yung application namin ng Schengen. Tapos, sobrang swerte namin. Kasi, na-approve kami agad. Okay. Like, Ang bilis. ang bilis, parang 9 days lang yung working days. Tapos nakuha Nakuha na namin nyo. yung Schengen visa. Oo. Yeah. So, Ang galing. nafe-feel namin na parang aligned na lahat. Na parang, Ito na God's yun, giving ito na us already. Kaya, yun. so, March na approve na. Ang bilis kasi hindi ko naman in-expect na February makukuha yung certificate eh. Nakuha na. Sabi ko, sige, game na. Ano na natin to? Try na natin. So, March nga, nakuha namin yung Schengen. Tapos April, nag-flight na kami to Spain. April 20. Yan. Nice. Tapos, so, mabilisan lang talaga namin. Kasi nga, ready na talaga yung documents namin. Ready na rin kayo. Oo, ready na rin kami. Yun na lang yung, Alis na rin. yun na lang talaga yung document na kulang. So, mabilis lang lahat. Okay. And it took us like more than 6 months, like mga 8 months. Waiting. From July to February. Yeah. Diba? Yung waiting ng client ko. Waiting for Tapos the April client. kami nag-flight to Spain. Yun. Ayun. Nice. Pag-arrive nyo dito sa Spain, saan kayo nagstay at first? Oh, ayun. Una, maghanap muna kayo. Saan kayo magstay? Yeah. Diba? Saan nga daw? And marami kami options. Then, like, yung consultant namin, naya kami sa Alicante, ganyan. Naghanap kami ng mura kasi.
Sa amin sa Alicante kasi, yung mga major cities, 1,000 euros pataas. I mean, yung budget namin around 700. Kaya 800, 700. Hindi, nakita kasi namin yung vlog ni Aliana, 500 lang 500, yung ano nila, oo. apartment. Oo. Kaya so, pumasok sa isip namin, may apartment palang ganun lang yeah. kamura. 500. Oo, baka may ganun. Shoutout pala kay Aliana. Yes. Ang wala kay Aliana, walang 500 dito Oo. sa'yo. Shoutout kay Aliana. In-scam mo kami. Sa akin, sabi sa akin, ba't 900 sa inyo? Kala ko 500. Pero, okay lang naman. Okay lang, Pero okay actually, naghanap na rin ako ng iba. Outside Madrid, like Valladolid. Ganyan. Mura din doon sa mga Gihon, ganung part. Kaso nga, siya ang nagdesisyon na Salamanca kasi may Filipino community na dito. Mas madali na lang mag-adjust. Kung gusto mo lumipat ng isang city, okay lang din. Oo. Pero at least dito, matututo ka na agad. Hindi kayo mangangapa. Yun. Totoo. And yun na nga yung nangyari sa amin. May nag-adapt sa amin si Kuya Gio. Nag-adopt. Ng bahay, nagpatira sa amin. May bayad naman yun, pero pumayag sila na renta namin yung room nila. At least, kasi ang dami nagsastruggle, naka-hotel. ano yun? Ang fun Naka-hotel, naka-Airbnb. Mas Tapos, mahal. grabe yung mga gastos. Pero kami, kahit pa paano nakatipid kami. And marami kami natutunan dahil nga, Yun po. yan, May mabait sila, nag-guide Kuya sa Gio. inyo. May nag-guide sa